Naturing ang Fire Prevention Month ngayong Marso pero halos araw-araw na may naitatalang sunog. Sa Barangay San Antonio sa Quezon City, mahigit 400 pamilyang nasunugan dahil sa napabayaang kalan. Nataon pa yan sa water interruption sa lugar. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Dahil nga sa iba't ibang factors tulad na nabanggit mo, Jessica, yung kawalan ng tubig, yung mainit na panahon at malakas na hangin, kabilang na itong dikit-dikit na mga bahay na gawa sa light materials, kaya naman kumalat yung apoy sa Barangay San Antonio kanina. Nabalot ng usok ang bahagi nga ng West Riverside Corner Santiago Street sa Barangay San Antonio sa Quezon City. Nagsimula ang sunog bandang alas 10 ng umaga kanina. May mga narinig pang pagsabog. Sa kabila ng panganib, nakikisabay ang mga residente sa mga bumbero sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Ang mga bahay naman na hindi pa naaabot ng sunog, binabasa ng mga residente sa pag-asang maliligtas pa. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, inabot pa ang isang warehouse ng mga sofa. Hindi nanggaling po sa amin. Hindi mo nanggaling sa amin. Nagsimula talaga sa kabilang bahay. Sa right side, sa mga squatter na nagsimula. Hindi sa inyo? May video, may ebidensya. Pahirapan din ang pag-apula ng sunog bukod sa gawa sa light materials sa mga bahay. Napakainit pa ng panahon at malakas ang ihip ng hangin. Nagkaubusan pa ng tubig dahil sa water interruption sa lugar. Kahit anong tawag namin na para dagdagan po ng pressure, talaga pong kulang. Hanggang ngayon po, kulang pa rin po yung pressure ng hydrant po natin. Ang mga residente, nagpasa-pasa na ng balde, mapuno lang ang mga tangke ng bumbero. Dumating din ng LAV 60 ang remote-controlled firefighting machine ng QDRRMC para mabugahan ng tubig ang mga di basta-basta maabot na bahagi ng sunog. Kaya niya pong pumasok doon sa nasusunog na hindi naman po siya masusunog. Kaya pong gamitin siya, pumasok siya doon, mag-penetrate. Hindi nagagamitan ng tao, control na lang yung gagamitin. Sa paunang bilang, nasa 450 ang pamilyang nasunugan. Mag-alauna-30 ng hapon kanina, umabot na sa mahigit 50 truck ng bumbero ang rumisponde sa lugar. Itinaas sa Task Force Bravo ang alarma. Naideklarang under control ang sunog pasado alas 3 ng hapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga bumbero, nagsimula ang apoy sa isang napabayaang kalan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection sa nakalipas na 2 taon, dumami ang insidente ng sunog sa buong bansa. Mahigit 14,000 ang sunog noong 2017, habang mahigit 15,000 naman noong nakaraang taon. Bumaba naman ang bilang ng mga namatay dahil sa sunog noong 2018 kumpara noong 2017. Kung tutusin, simple lang ang mga hakbang para makaiwas sa sunog. Ayon sa BFP, electrical overload pa rin ang nangungunang dahilan ng sunog sa mga residential areas. Ang regular na inspeksyon sa mga wire at pagtiyak na maayos ang mga appliances ang unang hakbang kontra sunog. Isang senyales daw na kailangan ng palitan ng wiring o hindi akma ang wire at plug ay kung umiinit ito kapag ginagamit. Pag umiinit ito yung sinyales na ito ay nagkakaroon na ng overloading. Kasi minsan may mga requirement din ng ating appliances, they have different wattage, they have different voltages. Pangalawang dahilan umano ng residential fires, upos mula sa sigarilyo. Kung maninigarilyo ka, dapat siguraduhin mo, it's your personal responsibility na ito ay naipatay mo ng maayos. Pangatlo sa mga pinagmumula ng sunog ang open flames tulad ng mga napabayaang kandila, lampara at mga lutuan. Huwag na huwag umanong matutulog na nakasindi ang mga ito. Kapag nagpiprito naman ng mga mamantikang pagkain at ito ay nagliyab, maling akala umanong tubig ang papatay dito. Huwag na huwag niyong lagyan ng tubig kasi the water will only spread out the fire and will increase yung intensity niya. So ang pinakamagandang gawin dyan, if you have a towel na malaki, good enough to cover it, na sana kung basa ito, pwede nyo i-cover siya directly. But there are times hindi siya nakokontrol. So mas maganda kung ang gagamitin niyo ay yung parang lid ng kawali at ito itakip sa kanya. Lagi din daw tandaan na kapag masyado ng malakas ang apoy, huwag na itong gawan pa ng paraan. You just have to call the firefighter at i-alert to yung mga membro ng pamilya na lumabas doon sa isang nasusunog na bahay at pumunta sa isang refuge area or safe refuge area. May programa rin daw ngayon ng BFP na Exit Drill in the Home o EDIT. Ito ang pagplano ng bawat pamilya para paghandaan ng sunog at iba pang emergency. So the best way to talk about EDIT is yung pag lahat silang membro pamilya nandyan, kumakain kayo, and to talk about it, anak, saan ba ang safe refuge area?
Jessica, ayon nga sa Bureau of Fire Protection, ang pinakamahalaga pa rin pagdating sa issue ng sunog ay yung prevention at yung individual responsibility ng mga household na hindi sila pagmumulan ng sunog. At yan daw ngayon ang isinusulong ng BFP, yung issue ng prevention pagdating sa issue ng sunog. Jessica? Okay, Rafi, pag-usapan muna natin itong sunog sa San Antonio dito sa Quezon City kasi alam ko ilang oras na tumagal ito 400 houses, napakalaking sunog nito. Yun na nga, Jessica, dahil yung factors nga kanina na bagamat marami naman yung mga nag-responde at slowly ay tinaas naman yung alarma mula first alarm at umabot pa hanggang Task Force Bravo. Mabilis yung pagkalat ng apoy dahil una, dikit-dikit yung mga bahay na gawa nga sa light materials at nagkataon pa na may water interruption dun sa area. Itinawag naman daw ng Bureau of Fire Protection dun sa water concessionaire na may hawak dun sa lugar na kung sana ay pwedeng buksan yung o kaya dagdagan yung pressure dun sa water line para naman magkaroon ng tubig yung fire hydrants, pero kulang pa rin daw talaga yung tubig na nakarating sa kanila kung kahit pa paano nahirapan yung pag-apula ng sunog kanina, Jessica. Okay, so as of this time, Rafi, wala na dapat ikabahala? Wala nang mga naiwan pang pwedeng mag-spark dyan sa lugar na yan? Wala na kanina, Jessica, ay alas 3 ng hapon, I understand, ay dineklara ng under control at pagkatapos nun ay yung mopping up operation, tiniyak na wala na mga embers na natitira pa, lalo pat marami pa rin mga kabahayan dun sa area na po pwedeng pagmulan nito kapag hindi totally ay napatay yung sunog. Pero kanina nga ay tiniyak naman ng BFP bago sila nag-alisan na talagang wala nang pagmumulan pa ng apoy dito sa area, Jessica. Alam mo, ang napaka-ironic niya, no, tuwing Fire Prevention Month, March, parang on cue, ang daming sunog na nangyayari. Pero base ba sa datos na meron tayo, Rafi, totoo bang Marso ang may pinakamaraming sunog or it happens through even yung mga even sa mga buwan na hindi naman na expected na magkaroon ng sunog? Kuminsan daw, Jessica, ay nagbabago-bago yan, Marso o kaya December at January. Ito yung mga panahon ng lalo na nung mga usong-uso pa talaga yung mga firecrackers. Mas marami pa rin mga sunog ang nagaganap pagka December at yung pagpasok ng bagong taon ng Enero. Pero Marso kasi dahil talagang ito yung simula ng tag-init at marami sa mga kababayan natin ay gumagamit ng electric fan. So kadalasan ay nag-overload yung kanilang mga electrical wirings at yung mga sira-sira mga wires naman ay dito talaga nagde-deteriorate. So talagang marami mga insidente ng sunog yung nagaganap tuwing Marso. At yun na nga, yung paggamit, yung sinasabi nga ng BFP na yung overloading dun sa mga appliances, ito talaga yung numero unang pinagmumulan ng sunog, lalo na dun sa mga informal settler areas. At kapag dito nagsimula yung sunog, ay malamang kumalat kaagad ito dahil nga sa dikit-dikit ng mga kabahayan. So talagang Marso yung mas maraming kaso ng mga incidents pagdating sa mga residential areas, Jessica. I think we should emphasize that, no? Kasi ang init na ngayon ng panahon, lahat tayo gumagamit ng mga electric fan almost 24 hours. Pag inanalyze mo yung mechanism ng electric fan, di ba? Kung 24 hours mo yung pinapatakbo, ang liit-liit ng makina nun talagang mag-overheat yon. So, I think isa rin yan sa mga madalas sa pagmula ng sunog, Rafi, bukod sa open flame at yung mga overloaded nga na mga boltahe sa ating mga bahay. Ayun na nga, Jessica, at ang sinasabi nila, huwag lang daw yung mga appliances yung i-check dapat ng ating mga kababayan, kundi yung mga wire mismo. Kadalasan kasi ang nangyayari kapag dumadami yung mga appliances at iisa lamang yung linya ng wire ng mga kabahayan, ito yung nag-overheat, talagang umiinit mismo. Yun daw ang talagang dapat ay abatan ng ating mga kababayan. Kapag mainit na mainit yung wire, hindi rin yan normal. Pwede siguro maging warm, to the touch, okay lang yon. Pero kapag mainit na masyado, ito'y senyales na na-overloaded na yung inyong wire at kahit yung mga plug. At dapat ay magbawas na ng mga naka-plug dito. Ang sinasabi lagi nga, Jessica, yung octopus connection, dapat ito ay iwasan. Dapat ay akma yung voltahe ng yung wattage capacity ng inyong mga wires doon sa mga gamit ninyo sa bahay. So kapag nagdadagdag ng mga kagamitan, siguro may mga nakuha mga bago appliances, itiyakin din na akma yung inyong mga wiring sa inyong kabahayan. Kaya nung inyong voltahe sa inyong bahay. Ulitin ko lang po yung mga electric fan. Baka pwedeng
paminsan-minsan. No? Huwag dire-diretso na nakaandar. Dapat pagpahingahin nila para lumamig o makapahinga yung makina. And then saka buksan ulit. Siguro mag-set ng ilang minutes o hours. Depende. I-check dapat, no, Rafi, kung umiinit na yung saksakan o yung makina mismo ng electric fan. Yun na nga, Jessica, kapag ka naliligo daw, huwag naman naka-on yung electric fan dahil wala namang gumagamit ito at nasa CR naman. Kasi kadalasan daw ay talagang iniiwan, lalo na yung mga electric fan, iniiwan na bukas para daw mag-circulate yung hangin doon sa loob ng bahay. Pero yun nga, kapag ka wala namang direktang tinututukan na tao yung electric fan, mas magandang patay na muna ito. At kapag ka nandun na yung gagamit, tsaka lang ulit ito on para hindi nga uminit at mag-overload itong mga equipments na ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.